Ginoo ng demonyo. Banal na dalaga ng dugo, Yin Ruwei. Tutulungan ka ng gabi sa iyong pagsasanay. Bakit nandito ito sa akin? Nakabiyahe ako sa ibang mundo. Ang pangalan ko ay Jiang Linyuan. Isa akong mabait na tao. Nakakatulong na ako sa maraming tao. May sakit ang nanay ko. Kailangan ng 500,000. Nagsikap akong humingi ng tulong. Pero walang tumulong sa akin. Kaya, nagpa siya akong mang-hold up. Saan galing ang balon? Totoo ito. Panginoong demonyo. Hintay. Panginoon. Ako. Itong masamang nilalang. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Nababalot ng kasamaan ng puso. Parusahan ang tagapagdala. Nagising si Jiang Linyuan. Sistema ng pagpapatiwakal ng Demon Lord. Lene, gasgas na. Hayaan mo akong bumalik. Impossible. Maliban na lang kung mamamatay ka. Libong milyang pagpapadala ng boses. Ruwei, bakit hindi mo pa siya nakakasama sa pag-asa? Kunin mo ang kanyang kakayahan. Dapat ay napatay na siya ng kidlat na yon. Pero tumanggi siya. Tumanggi. Hindi mo ba siya nahipnotismo? Huwag mong isipin na dahil may kasunduan tayo ay hindi ka makagalaw. Ang pag-aalis ng mga demonyo at pagtatanggol sa daan ang tunay na layunin. Xuanchen. Ganyan ba ang iniisip mo na magka-partner kami? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Ang talunin si Linyuan ang tunay na mahalaga. Pwede bang magtanong? Okay na ba? Pwede bang pabilisin? Napakahiwaga ng iyong itim na kapangyarihan. Pinapayuhan kitang talikuran ng iyong lakas. Lumakad ka sa tamang landas. Kung magpapatuloy kang gumawa ng masama, maaga o huli mamamatay ka rin. Pagpapadala ng mensahe mula sa malayo. Ruwei, hintayin mong tama ang pagkakataon at patayin mo siya. Umalis na ako. Hindi. Huwag kang umalis. Maaari bang pabilisin natin ang progreso? O kailangan ko bang dumaan sa ilang approval dito? Mga at iba pa. Hindi ito epektibo. O baka may mali akong pinindot. Ay naku, talagang gusto ko nang mamatay. Gustong mamatay. Sasagutin kita. Nakuha na. Ginoo ng mga demonyo. Ginoo ng mga demonyo. May tinatanong ako sa'yo. Ikaw ba ang banal na birhen ng mga dugo? Sagutin mo ako. Ako nga. Pinaalalahanan lang kita. Dapat agad ang sagot. Pwede ba? CJ. Ay, ang halaga ng komunikasyon na ito. Anong halaga? Ano yon? Dapat magaling ka, di ba? Masama. Ikaw na isang gold core na nasa tuktok, hindi ka mapapatay ng isang 9 Heavens Thunder. Sinasabi mong magaling ako sa gold core na nasa simula. Sino ang pinapahirapan mo? Pakiusap, mag-reply ka ng mas mabilis. Ako. Kung ikukumpara sa'yo, ako'y langgam. Kaya mong pisilin ako gamit ang isang kamay. Paano naman yan? Ang kailangan ko ay yung pisilin ako. Sobrang nakakapagod. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ay, papalakasin kita. Halika. Pantayin natin ang antas ng lakas mo. Sabayin natin. Dahan-dahan lang. Baka sumabog ako sa dami ng kapangyarihan. Pasensya na. Hindi ko na-verify ang iyong limitasyon ng maaga. Ayos ka lang ba? Ano? Ginto. Dan. Tuktok. Umabot na ako sa tuktok ng ginto. Rurok ng Jindan. Pareho na ba tayo ng antas? Maganda ang naging resulta ng planong ito. Maraming salamat, mahal na Demon Lord. Ngayon, nasa rurok na rin ako ng Jindan. Kaya tutulungan mo na ba akong mamatay? Gustong mamatay. Kung yan talaga ang nais niyo, mahal na Demon Lord. Handa akong tumulong.
Talaga. Sigurado. Maaari nating subukan. Walang anuman. Pakiusap. Ginoo ng mga demonyo. Walang salamat. Hindi ka namatay. Ang iyong ginawa ay sinadyang humiling na patayin ka ng iba. Malubhang paglabag sa mga patakaran ng sistema. At nabigo sa pagnanais na mamatay. Ngayon, parurusahan kita sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 1,000 taon ng pagsasanay. Mula sa rurok ng Golden Core Stage. Tataas ka sa gitnang bahagi ng Nascent Soul. Lalo kang lumakas. Huwag naman. Nais ko lang ipaalala sa'yo. Nagsimula ka na sa proseso ng pagnanais na mamatay. Pagkatapos ng 86,403 segundo. Kung hindi ka pa nagtagumpay, totally mawawala ka na. Sige, ipagpatuloy mo ang pagnanais na mamatay. Aso sistema. Bumalik ka rito. Ano ba yan, bigla kang umatake? Dapat tinamaan mo ng tama. Ayos ka lang ba? Mukhang hindi pa rin ako namatay. Yuanying stage. Ang kakaiba ng magic na ito. Ang bilis ng pagtaas ng lakas. Bihira sa mundo. Tapos na. Lahat ay tapos na. Anong nangyayari? May pagsabog ba? Ako. Nasa yugto na ako ng Yuanying. Bumaba ka muna sa akin. Mahal na Panginoon ng kadiliman. Nakamit ko na naman ang tagumpay. Nasa yugto na ako ng Yuanying. Binabati kita. Pero bakit hindi pa ako namatay? Bakit niyo gustong mamatay, mahal na Panginoon? Sa lakas ninyo. Kaya ninyong pamunuan ang mundong ito. Ako si Inruwei, pati na rin ang aking lahi, ay maaaring maglingkod sa Demon Lord at sumunod sa kanyang utos. Hindi ko kailangan yon. Bahala kayo kung anong gusto ninyo. Ang gusto ko lang ngayon ay mamatay. Ang Ginoo ay walang pakialam sa mundo. Mabait at may malasakit. Salitang masama ay maling pagkaunawa ng tao. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, kung ako, ay tiyak na gagawin ang lahat upang ipagtanggol ang inyong pangalan. Ako. Na-detect ng sistema na ang host ay dahil sa pagsasanib, ay umangat ang antas ng kapangyarihan hanggang sa rurok ng yugto ng Yuanying. Kasabay nito, nagising. Ang passive skill na Jablong Apoy na Panangga. Automatikong gumaganti kapag inatake. Ha? Pwede palang tumaas ang kapangyarihan dahil sa pagsasanib. Lalong naging mas malakas. Sistema ng aso, niloloko mo lang ako. Ngayon, wala kang kinalaman sa akin. Ikaw ang nag-ensayo nito. Boring na biro. Yin Ruwei. Sadyang sinasadya mo ba nasaktan ako? Huwag mong kalimutan. Isa akong demonyo. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Pakiusap, Ginoong demonyo. Gawin mo ang gusto mo. Ako. Mag-ingat po kayo. Demonyo, tanggapin mo ang kamatayan. Babayaran ko ang utos ng aking lahi ng mga demonyo. Hindi. Sino ka? Ayos lang iyon. Gumamit ka ng lakas. Masamang espiritu. Masamang espiritu. Mamatay ka. Sige. Ano bang ginagawa mo? Bilisan mo naman, pwede ba? Nagmamadali ako. May sakit ka ba? Papatayin kita, masaya ka pa rin. Ay naku, tigilan mo na ang daldal. Bilisan mo na. Gamitin ang lahat ng lakas para patayin ako. Ginoong Demon Lord. Sinasabi nilang mahilig ka sa kagandahan. Bakit hindi mo subukan ang aking lihim na sining ng mga demonyo? Sinig ng pagsipsip ng kaluluwa ng Charm Fox. Itong fox na ito, talagang handang gawin ang lahat para patayin ang Demon Lord. Ngunit, ganyan lang ang mga trick mo. Huwag kang lumapit. Kung kakalaban ka, kalabanin mo na. Anong kalokohan ito? Hindi ka nga naapektuhan ng aking pangakit. Ayaw ng inumin. Kumakain ng parusang inumin. Tanggapin mo ang kayamanan ng aking lahi. Gamitin mo ang lakas mo. Impossible. Ito ay kayamanan ng aming lahi ng mga demonyo.
Ito ang pinakamahalagang yaman ng aming angkan. Kaya nitong malubhang saktan kahit ang isang nasa ruwak ng Yuanying. Paano hindi ka nito nasaktan? Mukhang imposibleng patayin ang demonyo. Kuya, nandito na ako para hanapin ka. Anong ginagawa mo? Gusto kong pumatay. Patayin mo ako. Huwag mong gawing wakas ang sarili mo. Masama. Pumatay ka at sinaktan ng puso. Hindi kita kayang patayin. Walang mukhang babalik sa lahi ng mga demonyo. Bata. Huwag kang sumuko sa mga pagsubok. Huwag kang magpakamatay. Hindi mo ako kayang patayin ngayon. Kaya't magsikap ka. Nandito lang ako. Patayin mo ako kung gusto mo. Sumunod ka sa akin. Pwede rin namang habulin at patayin. Banal na birhen ng Kingli. Kagalang-galang na Panginoon ng demonyo. Hindi siya kasing salbahe ng sabi-sabi. Bakit ka ganyan? Nahulog ka sa kanyang panlilinlang. Inalis niya ang gulugod ng banal na anak ng lahing halimaw. Gumawa ng alahas. Itong utang na ito, paano ko hindi ito isusumbong? Hindi ko iyan ginawa. Wala akong kinalaman dyan. Sabihin mo sa akin kung anong dapat gawin. Ibalik ko sa'yo. Papatayin kita. Sige na. Dapat tumupad ka sa salita mo. Siraulo ka. Hindi kita matalo. Hindi kita mapatay. Ganito na lang. Bumalik ka na. Sa susunod, dalhin mo ang mas maraming tao para patayin ako. Mas marami, mas mabuti. Ano sa tingin mo? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ko ipapahalagahan ang pag-uusig na ito. Nanumpa akong hindi ako magiging demonyo. Paalisin mo siya. Siguradong akitin niya ang mga nilalang demonyo. Pati na rin ang mga tagapagsanay mula sa ibang lahi para siya ipagtulungan. Malaking panganib ito. Pagtutulungan. Ayos lang yan. Gustong-gusto ko ngang dumating sila agad. May naisip akong paraan. Ako ang Demon Lord. Hindi ba't ito ay masamang reputasyon? Sundan natin ang reputasyong ito. Ako'y nagdadala ng kapahamakan sa lahat. Nagpapakamatay sa lahat ng dako. Siguradong may papatay sa akin dito. Agad, sumama ka sa akin para mangkidnap. Ang mga banal na anak at anak na babae ng bawat lahi. Ihandog silang lahat sa puno ng mga demonyo. Ano ang balak mong gawin sa kanila? Ang tanga mo talaga. Pag nakuha na nila sila, tiyak na magpapadala sila ng mga eksperto para iligtas sila. Pagdating ng oras, isang buong grupo ang haharang sa akin at papatayin ako. Hindi na ako matatakot mamatay. Ginoo, ikaw po ay, ikaw. Talagang abnormal. Gusto kong maging abnormal. Gagamitin ko ang lahat ng paraan para pahirapan sila. Mas malalim ang galit nila sa akin. Mas mabilis akong mamamatay. Ruwei, ay arinaw ang impormasyon. Alin ko po nandito ang pinakamalakas. Maliban sa mga demonyo, pantay-pantay ang lakas. Siyempre, ang mga Diyos. At pagkatapos. At ang iba pang lahi. Halos pareho lang. Karamihan sa bawat angkan ay mayroong mga makapangyarihang nasa Gold Core Stage. Tungkol sa ilang mga sekta, ang mga nakasara na ninuno na hindi lumabas sa loob ng 1,000 taon. Takot ako na nasa Nasenso Stage. Yugto ng pagiging Diyosa. Maging ang mga malalakas sa yugto ng pagsasanib. Hindi rin imposible na lumitaw sila. CJ, kailangan walang maiwan kahit isa. Tama. Para mapabilis ang proseso, gamitin natin ang pinakamalapit na paraan. CJ, magsimula tayo sa inyong lahi ng dugo. Tatay, narinig mo ba? Sabi ng demonyo. Narinig ko. Ito ay para sa akin. Ayaw mo bang pag-isipan pa ulit? Malaking bagay ito na magpapayanig sa buong kontinente. Malaki ba? Huhuli lang naman ng ilang tao. Isa pa, patay na lang agad ako, tapos na. Rui, talagang napakahalaga ng bagay na ito para sa akin. Bago lang ako dito. Marami akong hindi pamilyar na negosyo sa mundong ito. Kailangan ko ang tulong mo. Akala ko hindi ka katulad ng sinasabi ng iba. Magsimula tayo sa inyong lahi ng dugo. Tara, ihatid mo ako sa inyong santo. Kukunin ko siya. Gusto mo bang pakinggan kung ano ang sinasabi mo? Ang anak ng dugo ay aking kapatid. Pinaalis mo akong dalhin ka para hulihin siya. Lanan. Mula sa lohikal na pananaw ng estratehiya. Napakamakatwiran. Kapag nahuli ang anak, maging mortal na kaaway na tayo ng angkan ng dugo. Paano ko ipapaliwanag ito sa ama ko? Ayos ang mortal na kaaway. Ang mortal na kaaway lang ang malupit kung umatake. Bilisan mo na. Dalhin mo ako. Masamang nilalang. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung lalapastanganin mo ang kahit isa sa lahi ng dugo ko, aking tatawagin ang mga makapangyarihang lahi. Upang iyong durugin at gawing abo. Mga makapangyarihang lahi ay maaaring dumating. Mga masamang espiritu. Dapat silang lahat ay maparusahan.
Tatay, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Ikaw ang pinuno ng lahi ng dugo, di ba? Tama iyon. Napakabuti. Talaga. Pasensya na sa abala. Itong masamang espiritu, parang nababaliw na. Ginoo, baka mas mabuti pang. Magsimula muna tayo sa ibang angkan. Hindi pwede yan. Kung gusto natin ng mabilisang resulta, kailangan sundin ang proseso. At saka, kakapirma lang ni Pinunong Yin. Natutulungan niya akong tipunin ang mga makapangyarihan mula sa bawat angkan, para durugin ako hanggang sa maging abo. Maaasahan ko siya. Lalo na, sandali lang Diretso akong lalapit sa anak. Hindi ko akalain na papatawarin ka ng tatay mo. Hindi ka niya palalampasin. Tama bang gawin mo yan? Nasa meditasyon ang kuya ko. Kung mangahas kang istorbohin siya, at gawin siyang mabaliw, makikipaglaban ako sa'yo. Nasa meditasyon siya. Salamat, salamat. Anak na babae. Ikaw, bay tanga. Nang dumating ako, naalala ko na doon ang iyong piitan. Maghahanap ako. Sira na. Kailangan kong pigilan siya agad. Ako ang Panginoon ng mga demonyo. Kailangan kong maging masama ng kaunti. Mas masama pa ng kaunti. Para mamatay at bumalik. Laban na. Masamang espiritu sa tabi ng bangin. Ikaw ang anak ng dugo, di ba? Pumasok ka sa aking silid ng pagsasanay. Ano ang balak mo? Ano bang magagawa ng isang masamang espiritu? Siyempre, sisirain kita. Sumama ka sa akin. Kukunin ko ang iyong bulugod para gawing kampanilya. Nagsarado ako hanggang ngayon. Nasa rurok na ako ng Gold Elixir Stage. Hindi mo ito inasahan, di ba? Ngayon, masama ang kapalaran mo. Hintay ka. Masyado kang mapanganib. Natakot ka na ba? Tanggapin mo ito. Mamatay ka sa masamang kapangyarihan. Hindi ka pa namatay, di ba? Niloko mo ako. At pinahiya mo pa ako. Natatakot talaga akong mamatay ka. Kung mamatay ka, paano ko na makukuha ka bilang pain? Para sa mga ninuno ninyo at iba pa. Eight. Hindi. Hindi ako gumalaw Siya na mismo ang gustong makipag-away sa akin. Hindi pa sapat ang galit na ito. Pigilan mo siyang magtagumpay. Sirain mo ang kanyang lakas. Ang galit na ito, hindi tayo maaaring magkasundo. Punong angkan. Puro salita lang ba tayo? Puro daldal lang. Ikaw. Ikaw. Magpatuloy ka, huwag huminto. Panatilihin mo ang emosyon na ito. Ganito na ang mga banal na anak. Hindi pa ba kayo kikilos ng seryoso? Masama. Nabasag mo ang kanyang pagsulong. Wasakin mo ang kanyang kakayahan. Ang galit na ito ay hindi matatawaran. Masamang nilalang. Kahit kapalit ang buhay ko. Gagawin ko. Hanggang sa mapulbos ang aking mga buto. Magpapakatindi ka na ba? Masamang nilalang. Kahit kapalit ang buhay ko. Tatay. Nasa rurok na ng Yuanying ang demonyo. Kailangan din. Kailangan ng anima. Mukhang kailangan mo na lang ng anak. Bitawan mo ako. Ano ang balak mo? Masamang espiritu. Puno ng yin. Nangako ka, di ba? Na makakatulong kang magtipon ng mga makapangyarihan mula sa iba't ibang lahi. Upang ako'y durugin, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae. Aalisin ko na siya. Bilisan mong tumawag ng mga tao. Kung kaya mong pabilisin, gawin mo. Magkita tayo sa punong himpilan ng mga demonyo.
Bumalik ka. Ibalik mo sa akin ang tao. Tai, huwag ka munang mag-alala. Ang demonyo ay maaaring hindi katulad ng iniisip mo. Nagsasalita ka pa para sa kanya. Ako. Tama na nga. Ay, sabi ko, bilisan mo na. Ingatan mo ang kuya at ate mo. Itay. Hintayin kong tipunin ang mga makapangyarihan ng bawat lahi. Para labanan ang mga masasamang espiritu. Dapat ay makayanan natin ito. Dapat ay makayanan natin ito. Pangkalahatang punong tanggapan ng mga demonyo. Hindi ko alam kung magkakaroon ba ng problema. Hindi tama. May nangyaring problema. Mamatay ako. Ayos lang iyon. Ay naku. Kung hindi lang ako nagmamadali para iligtas ang nanay ko, masaya na sana akong magtagal dito ng 2 buwan. Kailangan ng pabilisin ang proseso, delikado na ito. Hindi ito biro. Masama. Ilagay mo ang ginoong ito sa lupa. Hindi maayos ang bata. Mag-ingat, baka dalhin ng lobo. Ikaw ang bata. Matanda na ako. Malugod na tinatanggap ang ginoo ng mga demonyo. Ang dalawang ito ay dapat na. Mga tagapagtanggol sa kaliwa at kanan. Kalma, kalma. Ano? Bakit may nahuli kang lalaki ngayon? Babae, ibigay mo sa akin. Ihahatid ko siya sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala. May hadlang sa labas. Nakatali siya sa katawan. Tiyak na hindi makakatakas. Sanay na ako sa trabahong ito. Kaya, talagang marami na akong nagawa dito. Ginoo, itong lalaki ay may kwarto rin. Huwag kang magulo. Pero, bakit parang mukhang hindi na kaya nito? Hindi na kaya. Ay, hindi pwede. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan ko siyang iligtas. Buhay ka pa ba? Siyempre. Anong tinitingala mo? Walang galang. Ay naku. Anong ginawa mo sa akin? Wala naman na. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo. Yang drama ng pagdurusa. Gusto mong umalis. Maliban na lang kung papatayin ako ng pamilya mo. Mahal na Lord ng demonyo. Kami mga ordinaryong tao. Hindi man namin mahulaan ang malalim ninyong iniisip. Pero ang aking kakayahan. Ngunit itinataas ka sa yuaning stage. Rufeng, nagpapasalamat sa malaking biyaya. Anong bagay ito? Ang bilis mo namang magbago ng mukha ah. Masamang espiritu sa tabi ng bangin. Kung ayaw mong mamatay, pakawalan mo ang tao sa akin, dapat. Kung ayaw mong mamatay, pakawalan mo siya sa akin. Siya na naman. Narito na ako. Ano nang sinabi mo sa akin kanina? Ano nang sinabi mo? Ano nang magagawa mo sa akin? Hindi ako nakikipagtagisan. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang sinabi mo. Ulitin mo nga. Totoo. Isang beses lang. Ano bang ayaw kong mamatay? Masamang espiritu sa tabi ng bangin. Kung ayaw mong mamatay, pakawalan mo ang aking Diyos. Pero gusto kong mamatay. Kaya tiyak na hindi ko siya pakakawalan. Ginoong demonyo, kailangan mo ba ng tulong? Nakapasok na ako sa yugto ng Yuanying. Hindi pa ako nakikipaglaban. Sinabi niya kanina. Sino raw ang kukunin niya? Bakit ako ang kukunin? Ayaw ko pang umalis ngayon. Kapatid na Rufeng, wala kang dapat ipag-alala. Si Ruwei ang aking kasintahan. Ikaw ay parang aking bayaw. Sisikapin kong iligtas ka. Bakit mo siya nilalait? Bakit mo ako nilalait, Rufeng? Siya lang. Na parang Diyos. Maaaring ituring na rin siyang isang bagay.
Si Ruwei, ang aking nakababatang kapatid. Isang marangal na banal na babae ng angkan ng dugo. Balak niyang pakasalan siya bilang kanyang nobyo. Pero siya ay gustong ipasok si Ruwei sa pagtulog niyo ng sabay. Lene, ano ba ang akala ko dito? Huwag kang magalit, kapatid na Rufeng. Hindi ko ba't ito ay isang plano kasama si Ruwei? Gusto mo bang patayin si Lin Yuan? Talagang ayaw mong mawala ang asawa mo pero hindi mo makuha ang lobo. Para lang patayin ang kalaban mo. Inilagay mo pa ang sarili mong asawa sa panganib. Maaari ka ring ituring na isang tunay na lalaki. Hindi ka nagkamali, nasa Yuanying na antas ka. Ang layo ng nilabas mo. Yin Rufeng. Tama na, okay na. Hindi pa naman nagsasalita si Ruwei. Bakit ka ganyan dito? Hindi ba't ikaw ang nagpilit sa kapatid ko? Nagpilit nga. Anong masama doon? Yin Rufeng. Huwag kang sumobra. Ngayon ay nasa yugto na ako ng Yuanying. Dati hindi kita kayang galawin. Ngayon, hindi pa rin ba kaya? Lene. Huwag mong akalain dahil Yuanying ka ay magaling ka na. Akala mo ba wala rin akong alas? Ay, tuktok ng Yuanying. Sandali lang. Huwag kang masyadong magalit. Yung Immortal Lord na yon, lumakas ka na naman, hindi ba? Hindi ba halata? Halata. Pwede mo ba akong tulungan? Ha? Sagabal. Gusto mong tulungan kita? Hindi pwede. Tinamaan ka. Yin Rufeng. Ikaw ay nalinlang ng masamang espiritu, na naglakas loob na maging ganito. Mahal na guro, sandali lang, sandali lang. Ikaw ay nahihirapan. Mamatay ka na muna sa akin. Pakiusap. Yung mga tao, talaga. Walang sinuman ang taos pusong gustong patayin ako. Walang kasing ikaw. Ngayon, umaasa na lang ako sa'yo. Nagmamalaki ka pang makipag-away sa akin. Hindi ako nagkukunwari. Nagmamadali akong mamatay. Ayos. Ngayon, tutuparin ko ang iyong nais. Lin Yuan, pinatay mo ang mga nakatatandang tao ng aking lahi. Ang galit na ito ay hindi mapapatawad. Muli akong napagbintangan. Sa utos ng Diyos ng mga Diyos, puksa ang mga demonyo at ipagtanggol ang daan. Ang demonyong ito ay tuso. Mag-ingat kayong lahat. Dumating na siya. Saktan ng husto. Huwag magpatawad. Sa wakas ay magiging totoo na. Hindi ako naniniwala na hindi kita masusunog. Ang proteksyon ng demonyong ito ay masyadong kakaiba. Nagsanib puwersa kayo upang isagawa ang ipinagbabawal na sining. Sining ng lahi ng mga demonyo. Apoy ng fox sa langit. Ipinagbabawal na sining ng mga multo. Sakal ng 10,000 multo. Ganyan nga. Palakasin mo pa. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa mabubuhay. Ang host ay nakaranas ng nakamamatay na atake. Na-activate ang passive defense. Tumaas ang antas ng kapangyarihan sa simula ng pagiging Diyos. Hindi na ba? Lalo na namang lumakas. Mukhang gusto ng demonyo na mamatay. Pero ginagamit lang niya tayo. Para mag-breakthrough. Gamitin ang sumpang kahon upang ipagtabuyan siya. Ako ang mag-udyok sa pagsugpo ng mga diyosa. Talagang maingat ka. Nakahanda na ang lahat para sa hinaharap. Lin Yuan. Ang sumpang kahon na ito ay kayang sumipsip ng lahat ng espiritual na lakas. Ngayon, hayaan kang hindi na muling makabawi sa buhay kailanman. Mukhang astig itong bagay na ito ah. Maaari ba akong patayin ito? May mali sa demonyong ito. Wala akong pakialam sa anumang balak niya. Papasok ako sa sumpa ng kaluluwa. At papasabugin ko ang aray. Sabay tayong mamamatay. Sumpa ng kaluluwa. Paano posible ito? Itong nakakalason na kabaong ay kayang magpigil kahit ng mga makapangyarihang tao.
Anong sirang kabaong ito? Walang silbi. May iba pa bang paraan? Ako na ang personal na makikipagkita sa'yo. Ginoong Demon Lord, mag-ingat ka. Bumilis ka. Kung kaya mong patayin ako, magaling ka. Na-trigger ng host ang kasanayang Magic Flame Counterattack. Anong klaseng magic ito? Saan ito nagmula? Ang magic na ito ay kakaiba. Hindi ito mula sa tamang daan. Magkaisa tayo para alisin ito. Babalik ako sa ibang araw. Sasama ang mga makapangyarihang lahi. Upang durugin sila at gawing abo. Ginoo, ano ito? Bumabalik. Uwi na. Huwag kang umalis, Ginoo. Paano na ako kapag umalis ka? Ano ba itong nangyayari? Paano ka magpapabaya sa ganitong kritikal na oras? So, gagamitin natin ang plan niyo. Salamat sa pagod ng lahat. Pakitulungan naman. Anong ibig sabihin? Ano nang gagawin niya? Hindi ko alam. Tumakbo. Hindi rin maganda ang maghintay lang. Kailangan kong punuin ang galit. Para ang mga tao nila ay talagang sumugod sa akin. Masama. Gusto akong patayin o saktan. Bigyan mo ako ng mabilis na sagot. Ano ang sinabi mo kanina? Kailangan. Kailangan bang patayin o putulin? Bigyan mo ako ng mabilis na sagot. Paano naman yon? Kinyaw. Huwag maging bastos. Mahal na Panginoon ng kadiliman. Hindi tulad ng iniisip mo. Anong ginagawa mo? Xiao Lizi. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Nakokontrol ba ang iyong kaluluwa? Paanong mangyayari yon? Anong kabaliwan ito? Nakalimutan mo na. Kung paano tayo sinaktan ng mga demonyo. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ngayon, nasa yugto na ako ng Yuan Ying. Sa loob ng ilang sandali, tinulungan ako ng ginoong demon na makalagpas. Sabi ng kuya ko. Totoo iyon. Tinulungan mo si Inrufeng na umangat ang kanyang kakayahan. At naging nasenso. Sa loob lamang. Ng ilang sandali. Anong balak nyo? Sagot. Hindi pwede ganito. Gusto kong mamatay ng maayos. Kailangan ko pa rin mag-udyok ng galit. Ayan. Para sa akin, ito ay isang napakadaling bagay lang. Ang Demon Lord ay puro dakdak lang. Lene, hindi ako naniniwala. Anong nangyayari sa batang ito ng dugo? Bakit bigla siyang nagiging malambing? Pagtawid sa Yuan Ying, hindi rin siya naniniwala. Naniniwala ka ba? Hindi mahalaga. Nahuli ko kayong lahat. Mula ngayon, ang inyong kapalaran ay nasa aking mga kamay. Ako ang magpapasya. Simula bukas, kayo ay magiging bahagi ng 976 na programa. Sa panahong iyon, huwag kayong magalit kung hindi ako tao. Hindi ka naman talaga tao. Hindi mahalaga. Kung hindi niyo na kaya, humingi na lang kayo ng tulong sa mga kasama nyo. Hintayin nyo lang. Ang galit ng mga alipin ng 976 na trabaho. Hindi ako naniniwalang hindi nyo ako kayang patayin. Hindi mo ako kalaban. Yin Rui. Ikaw, bilang banal na dalaga ng lahi ng dugo, nagkaisa ka pa sa mga demonyo. Ano ang ibig sabihin ng nagkaisa? Ano ang ibig sabihin ng nagkaisa ng hangarin? Ayoko nang marinig yan. Meron pa akong ayaw mong marinig. Ikaw ang fiance ng Immortal Lord. Sa halip, nakipagsanib ka pa sa mga demonyo. Talaga namang ikaw. Tumigil ka. Hindi ako titigil. Ano ngayon kung nasa yugto ka ng Yuan Ying? Baluktot at masamang landas. Nakakadiri. May mali kang akala kay Muzon. Naiintindihan ko na. Inutusan ka ng Diyos na makipagsanib sa demonyo. Ngayon ikaw na ang pinagkukunan ng lakas ng demonyo. Siyempre, nakaupo ka sa tabi ng demonyo. Isang babae, 2 asawa. Tanggapin ang lahat. Huwag manakit sa mukha.
Kapag nagmura, ilalabas ang iyong kahinaan. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba naiinis sa paggamit ng mahika laban sa akin? Sira na to. Sira na nga. Mabaho mong fox sa gold core stage. Ihuhulog ko sa iyo ang pill. Hindi nakikinig, hindi nakikinig. Huwag kang magbasa ng sutra. Ano ang balak niya? Sobrang sama at mayabang na ito, di ba? Kaya kong gawin ito ng dati kong boss. Ginoo ng demonyo. Kayo. Anong ibig sabihin ito? Simula ngayon. Ang inyong 996 na biyaya sa buhay. Nagsimula na. Ano yon? Hindi ba gusto ninyong palakasin ang inyong kapangyarihan? Tutulungan ko kayo. Ngayon, inaanunsyo ko. Ang 996 na plano. Opisyal nang nagsimula. Simula ngayon. Ang unang bagay na kailangan niyong gawin araw-araw ay mag-sign in. Mag-sign in. Anong ibig sabihin nito? Sino ang nag-utos na mag-sign in? Bakit natin siya sisisihin? Simula ngayon. Ang inyong 996 na biyaya ay magsisimula. Nagsimula na. Pwede namang hindi sumali. Ipapabitin ko sa iyo ang demonyong sundalo sa bandila. Araw-araw kakainin niya ang tira-tira mong pagkain. Ang tanga mo. Diyos demonyo. Sige, labanan mo. Huwag kang magduda. Ganito ang pag-unawa. Bawal magdaos ng maliit na pulong sa ibaba. Mag-sign in. Ito ay naglilimita sa inyong kalayaan. Unang hakbang. Itong mabangis na fox. Nagtangkang patayin ka. At sinabihan ka pang masama. Siya. Hindi niya kaya. Bitawan mo ako. Yin Rui. Ikaw, traitor. Papatayin ko ang halimaw na ito. Maghihiganti para sa aming lahi ng mga demonyo. Dahil nandito na. Dahil nandito ka na. Tama lang. Nagpapalawak ang 996 na programa ng mga biyaya. Kailangan talaga ng isang modelo ng biyaya. Una, pumirma ng kontrata para sa buhay at kamatayan ng biyaya. 100,000 espiritual na bato. Walang bayad sa pagpaparehistro. Ngunit kailangan mong pangako na hindi kami mananagot kung magkasala ka. May karapatan akong mag-ensayo anumang oras. Anong kampo? Ano ang kontrata? Nandito ako para patayin ka. Kailangan lang mag-check-in at mag-ensayo araw-araw. Sumulat ng 3,000 salita na ulat araw-araw. Kailangan lang magpahinga ng kalahating araw bawat buwan. Kailangan din maglinis ng dumi ng espiritu ng hayop. Ayoko sumali. Gusto kitang patayin. Okay lang kung ayaw sumali. Papaligiran kita ng mga demonyo at ibibitin ka sa flagpole. Araw-araw, pakakainin kita ng tira-tirang pagkain ng mga demonyo. Hanggang dumating ang iyong ninuno mula sa lahi ng mga demonyo para iligtas ka. Sa oras na yon, siya ang kikilos. At sakto, mamamatay ako. Ikaw ay kasuklam-suklam. Ako'y isang demonyo. Hindi ba't kasuklam-suklam ang hindi pagiging tapat? Pumili ka. Pumirma ng kasunduan. O kaya'y magbitin ng watawat. Demonyo. Ako'y isang marangal na dalaga ng lahi ng mga demonyo. Paano ako matatakot sa iyong banta? Mula pagkabata, nagsikap akong mag-aral. May dalang pag-asa ng buong lahi ng mga demonyo. Bilang isang henyo ng lahi ng mga demonyo, paano ako maaaring umatras? Kung pipirma, pipirma na. Una, mag-check-in sa kampo. Bumalik ng umaga, tanghali at gabi. Nahuli ng isang insenso. Bawas ng 10 puntos sa gantimpala. Hindi sapat ang puntos. Parusang kopyahin ang sutra ng gantimpala ng demonyo ng 100 beses. Mga gawain sa bawat araw. Ipinapakita dito. Matagumpay na nag-check-in. Mag-aaral na kingli. Araw na gawain. Tahimik na pagsasanay sa loob ng 3 oras. Dagdagan ng pagsusulat ng 3,000 salita ng ulat sa pagsasanay. Dagdagan ng paglilinis ng dumi sa hardin ng mga espiritu. Pagsasanay sa puso sa makulay na mundo. Mag-ipon ng mga biyaya. Bakit ako ang kailangang maglinis ng dumi? Ito ay tinatawag na pagsasanay sa puso sa makulay na mundo. Naiinis na ako sa pag-aalaga ng dumi. Gusto mo pang patayin ako? Kung hindi ko maipasa ang ulat bago maggabi, kailangan kong kopyahin ang sutra ng 200 beses. Wala akong pakialam. Tama lang, makakapag-ehersisyo ako. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang lihim na sining ng mga demonyo. Nakapag-time in na ako. Oras na. Panahon na para matulog tayong mga taga-yuming.
Lahat kayo, tumayo at mag-ensayo. Yin Ruli. Late ka na naman. Bawas 10 puntos sa good karma mo. Kaka-alas 3 pa lang ng umaga. Mas maaga pa sa manok. Nagtatanggal ng dumi hanggang hatingabi. Saan ka pa magkakaroon ng lakas? Ang kailangan ko ay bumagsak. Hindi paliwanag. Ngayon ay sumisipsip ng espiritu. 3,652 hibla. Pagsasagawa ng pamamaraan. 888 beses. Kingsley. Ang bilis ng iyong pagsasanay. Parang ako noon sa trabaho na naglalaro. Nakasulat na ba ang ulat? Nakatapos ka na ba sa paglilinis? Kung hindi ka pa magiging seryoso, sa katapusan ng buwan, ikaw ang magiging modelo ng kapalaran. Wala kang karapatan dyan. Hindi mo kailangan magmadali. Nagtatago ako ng mga biyaya. Mahalagang anunsyo. Upang mapabilis ang pagsasanay, lahat ay mag-overtime ng 2 oras. Hindi ko kaya. Bawasan ng 50 puntos. Kakatapos lang maglinis ng dumi. Hindi na ba pwedeng mabuhay? Kung gusto mong umangat, kailangan mong magtiis. Lahat ito ay mga biyaya. Maganda ang ulat ni Inrufeng. 3,000 salita, walang paligoy-ligoy. Dagdag na 10 puntos. Sinulat ni Inruli. Wala akong ginawa ngayon. Pinagsusulat ng 100 beses ang sutra ng mga biyaya ng demonyo. Sabi ni Kingsley, ang pagkuha ng dumi ay nakakapagpabagal sa pagsasanay. Masyado nang maliit ang pananaw. Bawas 20 puntos. Wala akong sinabi na mali. Makakapagsanay ba sa pagkuha ng dumi? Ang paglinang ng puso sa mundong ito ay hindi naintindihan. Kumuha ng dumi ng espiritual na hayop ay makakatulong sa paghasa ng puso sa daan. Lahat ng ito ay mga nakatagong biyaya. Bukas ay dadagdagan kita ng 3 espiritual na hayop na hardin. Mag-ipon ng mabuti. Ayaw kong kumuha. Kung gusto mong kumuha, ikaw na lang ang kumuha. Hindi ka maglalabas, di ba? Kaya mawawala ang iyong mga puntos sa biyaya. Ang buwan ng alchemical na gamot sa katapusan ng buwan. Huwag mong asahang makakapagpalit. Kung maglalabas ka, maglalabas ka. Uminom ka ng kaunting likido ng espiritu. Magsulat ka ng ulat ng araw ng mas mabilis. Tutulungan kita sa pag-edit ng ilang pangungusap. Makakuha ng mas maraming puntos. Anong balak mo? Pahupain ang relasyon. At saka, tutulungan kitang mag-ipon ng puntos. Sapat na ang puntos. Kapalit nito ay ang pagkakataong makapasok sa silid ng mga klasikong aklat. At saka, nang dumating ang mga tao ng angkan para iligtas ka, mataas ang iyong kakayahan. Madali ring patayin ang demonyo. Sige, may konting konsensya ka. Ito ang likido ng tanga na usa. Karaniwan, Starbaba lang ang iniinom ko. Pabibo. Ay, hindi mamatay-matay. Hindi makakatakas. Nanay, okay ka lang ba? At Tongzi, labas ka. May kailangan ka. Bakit di ka natutulog ng ganitong oras? At Tongzi, bukod sa mamatay, wala na ba akong ibang paraan para makabalik? Tigilan mo ang satsat. Kapag nagkamali ang tao, kailangan talagang magbayad. Pero lagi mo namang pinapataas ang kapangyarihan ko. Lalo lang akong hindi mamamatay. Mundo ng mga tagapaglinang ng immortalidad. Punang kababalaghan at hiwaga. Walang tiyak sa anumang bagay. Mahal na Panginoon ng kadiliman. Pasensya na sa abala ngayong gabi. Nais ko sanang muling pag-usapan ang tungkol sa pagsasanib lakas. Nakita niyo rin naman. Bagamat nakakatulong ang matinding kompetisyon sa kampo ng gantimpala para sa pag-unlad ng kapangyarihan. Pero masyadong mabagal. Ang Blood Clan Dual Cultivation Technique. Pwede tayong sabay na mag-breakthrough. Kapag sapat na ang lakas ko, masigurado akong mapapatay kita. Noong huling dual cultivation, diretso akong umabot sa peak ng Yuanying. Mag-cultivate ulit. Mukhang malapit na akong umakyat sa langit. Wala na akong pag-asa. Ginoo ng mga demonyo. Isipin niyo, kung makakalampas ako sa pagbuo ng espiritu, at maghihintay sa mga makapangyarihang nilalang ng mga demonyo, na darating para patayin kayo, makatutulong din ako. Nakuha ko na ang gusto ko. May katotohanan dyan. Pero natatakot ako na baka magtagal ang proseso. Kokontrolin ko ang lakas. Kaunti lang ang sipsipin kong espiritual na lakas mula sa'yo. Hindi kita pahihintulutang magtagumpay. Paano? Kasunduan. Pero kung lolokohin mo ako, papasulatin kita ng 10,000 beses. Ng kabanata ng pagpapala ng Demon Lord. Ngayon, simulan mo na.
Ang lakas ng loob mo. Kung hindi ka kikilos, duduruan kita. Ano kung nasa huli na ng pagbuo ng Diyos? Nakipagsabwatan na ako sa mga nakatatandang tao ng mga Diyos. At nagawa ko ng tunawin ang Diyos na elixir. Nakaabot na ako sa antas ng pagbuo ng Diyos. Ngayon, tiyak na alisin kita. Bilisan mo na. Saksakin mo sa puso. Ang kapangyarihang ito ng demonyo. Bakit mas lumakas na naman? Kaya mo ba o hindi? Gamitin mo pa ang lakas mo. Impossible. Paano siya naging mas mabilis kaysa sa akin? Ganito lang ba? Rui, sinunod mo ba ang utos ko? Kakatapos lang. Ay, paano mangyayari iyon? Hindi kita alisin. Hindi ako magiging Diyosa. Baka gusto mong subukan. Ang aking 996 na biyaya. At ikaw? Anong nangyari sa akin? Palihim din siyang nakipagsanib lakas kay Ginoong Demonyo. Huwag kang masyadong magyabang. Kahapon sa ulat mo, sinabi mong ang paglilinis ng dumi ay nagpalinaw sa iyong isipan. Halatang minadali mo lang. Parusa, dagdag na 3 oras na ensayo. Totoo ang sinabi ko. Ang pag-aalaga ng dumi ay talagang nagpapalakas ng kalooban. Nang nag-meditate ako kagabi, naabot ko ang huling yugto ng Jindan. Pagsasanay ng biyaya. Mukhang talagang makakapagpataas ito ng kakayahan. Naramdaman ko rin ang threshold ng huling yugto ng Yuanying. Bagamat nakakapagod ang 996, mas epektibo ito kaysa sa walang saysay na pagsasanay. Totoo ang sinasabi ninyo. Ay naku. Paano kayo lahat ay umunlad? Gusto ko sanang magalit kayo sa akin. Hindi para maging malakas kayo sa isa't isa. Kapatid na Kingli, pagsasanay at laban, mangyaring magturo. Simula ngayon, araw-araw magdadagdag tayo ng pagsasanay sa pagmumura kay Muzon. Bawat isa, hindi bababa sa 100 pangungusap bawat araw. Hindi maaaring mag-ulit ang nilalaman. Kung hindi maganda ang mura, babawasan ang puntos. Lingguhan ang pagsasagawa ng simulated na paligsahan ng mga tagapaglingkod ng demonyo. Ang talo, parusahan kang tumakbo ng 200 milya. Madali lang ang murahin ka. Masama ang namamayani. Nagdudulot ng kaguluhan sa sangkatauhan. Mamatay ka na sana ng maaga. Kapayapaan sa mundo. Kapayapaan sa mundo. Mahirap kontrolin ang masamang kalikasan. Naglalakad na parang baliw, nagsasalita ng walang saysay. Sa huli naging katawa-tawa. Kaluluway nagkalas-kalas. Magaling ang pagkakasabi. Dagdag ng 5 puntos. Ang Diablo ay nagnanais mamatay. Ang puso niya ay malalim na parang bangin. Nakakapagpabigat sa iba. Mga gawa ng hindi tamang landas. Ikaw na nakakainis. Pinatakbo mo ang kapatid ko ng 100 milya. At pinagsalitaan mo pa ako. Wala akong itinagong kasanayan. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw ang pinakamalapit sa demonyong Panginoon. Siguradong siya ang tumulong sa iyo. Mayroon bang espesyal na paraan ng pagsasanay? Ito ay tinatawag na dual cultivation. Ang dual cultivation ay mabilis na nakakatulong sa pag-unlad. Sinubukan ko ito kasama ang demonyo. Dual cultivation. Kasama ang masamang espiritu. Hindi ito mahalaga. 8. Nag-double cultivation kayo. Pwede ka pang lumakas ng ganon. Kaya pala ang bilis mong mag-level up. So ganun pala. May shortcut pa palang ganito. Eh ano ngayon kung shortcut? Hindi ko naman pinapansin yan. Ang paghihiganti sa kanya ang tunay na mahalaga. 8. Mukhang ayaw niya talaga. Sa salita, ayaw niya. Pero siguro may ibang balak siya. Sa kanyang isipan. Huwag kayong magpadalos-dalos. Natatakot ang demonyo sa pag-unlad. Tiyak na hindi basta-basta papayag. Ako. Wala naman akong ginawa. Pinapakain ko lang ang espiritong hayop. Anong dala mo? Wala naman. Ano lang. Karaniwang pampalasa lang ito. Gusto mo ring makipagsanib sa Demon Lord? Nang hindi na mamalayan. Ang tagal na. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Sa mundong iyon. Noong nahulog ako sa balon. Pagdilat ko, nandito na ako. Ginoo ng mga demonyo. Kahapon pinagsabihan kita. Kasalanan ko yon. Ito ang espesyal na inumin na ginawa ko. Pagsisisi. Anong balak mong gawin?
Hindi ako basta-basta matutukso. Gusto ko lang ituwid ang aking pagkakamali. Ang alak na ito ay makakapagpahinga ng isip at katawan. Makakatulong din ito sa iyong pagnanais na mamatay. Ginoo ng mga demonyo. Inutusan ako ng kapatid kong babae na dalhan ka ng sabaw. Mas mabuti ito kaysa sa alak niya. Gamitin mo ito. Nagsanay ako ng mahika at naligaw ng landas. Kailangan ng pagsasanay ng dalawa upang malutas ito. Ako rin. Ginoong demonyo, kailangan nating mag-ensayo agad. Kung hindi, mamamatay tayo. Gusto ba ninyong mag-ensayo kasama ko? Sino ang gustong mag-ensayo kasama ka? Walang hiya. Ako. Tayo. Wala naman. Hindi naman imposible. Yin Ruli. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Nagmamadali kang maghatid ng sabaw at nahuli ka. Siyempre, ikaw ang unang kumuha ng alak. Tama na ang ingay. Kailangan gumamit ng estratehiya. Mamaya, ikaw ba o ako ang mauuna? Ako na muna. Baka kasi kapag masyadong matagal akong maghintay, mapansin ng ate ko. Mapansin ang ano? Naabot ko na ang huling yugto ng Yuan Ying. Kaya pala nag-overtime kayo. Sistema ng aso. Kahit na pinilit akong upgrade ang aking kakayahan, kailangan ko pang mag-double cultivation para tumaas ang kakayahan. Ayos na ito. Sa pamamagitan ng double cultivation, makakamit ko ang breakthrough sa transformation stage. Nasa integration stage na ako. Sino pa ang makakapatay sa akin? Ano? Sila. May biglaan silang kailangan gawin. Hindi na sila makakapunta. Hindi ba? Pwede mo bang ayusin ang pagsasalita mo? Ikaw ang pinuno ng lahi ng mga vampira. Anong antas mo? Paano ka magpapalakad ng ganito na susundin ka ng lahat? Akala ko basta dumating ka, maaayos na ang lahat. Ngayon ay espesyal na sitwasyon ito. Pero, may sasabihin akong balita sa'yo. Bukas na ang Daoyon Secret Realm. Sa loob ng Daoyon Secret Realm, may isang sinaunang formation ng pagpatay. Mayroong daan na meteorite na prutas. Ang meteorite na prutas ay makakapagpabago. Ang mga patibong ay pwedeng pumatay. Kung gusto mo talagang mamatay, pumunta ka sa lihim na lugar. Sigurado ka? Sa pagkakataong ito, dapat siguradong sigurado. Huwag mo akong iligaw na mamatay na naman. Nangangako ako sa mga bundok at ilog. Kung susubukan mong pumasok sa labanan, siguradong mamamatay ka. Sa totoo lang, hindi ko alam kung talagang mamatay ng matagumpay. Hindi ko rin masabi. Narinig ko mula sa mga nakatatanda sa angkan, na ang lugar na iyon ay napakamapanganib. Kung sinasabi ng mga nakatatanda sa inyong angkan, hindi ito gaanong kapani-paniwala. Dahil tungkol ito, sa sinabi ng iyong ama sa akin, dumating ang ama, nangako siya, at umalis. Ngunit ako, mag-ingat sa mga desisyon, kaya sa estratehiya, dapat ay maging matatag. Kayo na ilang tao, magpatuloy sa 900 at 96 araw-araw. Kung hindi ako bumalik sa loob ng 10 araw, dapat ay mag-resign na kayo, at mag-disband na lang. Ibig sabihin, nagtagumpay ako. Kung hindi ako nagtagumpay, kailangan ko pa rin kayong gawing pain. Mahal na Panginoon ng kadiliman, sa totoo lang, hindi mahalaga ang opinyon mo. Ito ang aking bulwagan. Mga tagapangalaga sa kanan at kaliwa, kapag wala ako, kayo ang bahala na magbantay sa kanila. Kung may problema, ipaalam niyo sa akin. Huwag nang mag-abala. Nahuli na. Ano iyon? Anong nangyayari sa inyo? Ginoo, nag-isip kami ng mabuti. Gusto mo bang sumama sa iyo papasok sa lihim na lugar? Parang trabaho sa labas lang. May sakit ba kayo?
Mukhang matindi ang mekanismong to. Hayaan mo na lang akong mamatay sa loob. Mas mabuti pang madurog ang katawan ko, para hindi na ako mahirapan pa. Pwede bang kumilos ka naman ng normal? Ang labanan ay talagang nakakapagpatay. Pagtanggal ng masasamang espiritu at pagtatanggol sa daan. Pangkalahatang pagkakaunawaan ng mundo. Tigilan mo, Ling Xuanchen. Tigilan mo, Ling Xuanchen. Huwag mo akong hadlangan na mamatay. Hindi pa rin ako namatay. Xuanchen. Ikaw. Tumingin ka ulit sa akin. Baka magkasama tayo sa pag-aaral. Sige, bumaba ka na. Bumaba. Bilang karagdagan sa pag-atake sa akin, puro atake lang ang ginagawa nyo, lalo na ikaw. Noong gabing iyon, binato mo ako ng malaking bato. Ikaw ba yon? Ano ngayon? Mamatay ka, demonyo. Tigil, 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 tigil. Nais mong humingi ng tawad. Ngunit nasa yugto ka na ng pagsasama. Ganitong antas ng pagsasanay. Sa mundong ito, mahirap nang mamatay. At umangat pa. Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Ibigay mo, ibigay mo. Paano mo nalaman? Ako ay isang maliit na fox. Kaya kong amuyin ang amoy ng pil ng pagbasag ng hangganan. Ang pabing ng paghihiwalay ay kayamanan ng aming lahi ng mga demonyo. 1,000 taon na ang nakalipas. Nakita ko lang ito mula sa malayo sa malaking handaan ng mga demonyo. Minsan lang mula sa malayo. Yung lasa. Para saan ito? Pabing ng paghihiwalay. Anuman ang antas. Sa ilalim ng tunay na paraiso, 3 butil ang sumisira sa isang antas. Ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Anong antas ka na ngayon? Ako ngayon ay nasa rurok ng Yuanying. Ay, hindi pa sapat, hindi pa sapat. Ikaw. Ano na nga ba ang pakiramdam mo? Nakaabot ako sa Yuanying. Huashen. Kungruhin na panahon. Dakilang panahon. Tuktok. Ano ito? Kamangha-manghang tanawin. Nakaabot mula sa Yuanying na panahon. Diretsong umabot sa antas ng dakilang tagumpay. Ayos, ayos. Sa wakas, may isang tao nang mas mataas ang antas kaysa sa akin. Siguradong panalo to. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tama na ang satsat. Tinulungan na kitang maabot ang antas ng dakilang tagumpay. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi pwede. Bakit? Kahit isa kang demonyo. May utang na loob ka sa akin. Hindi ko kayang gantihan ng masama ang kabutihan. Bakit ka biglang nagpakita ng konsensya ngayon? Pinuno ng mga demonyo. Ayaw mo rin bang subukan sa akin? Gusto ko rin ng malaking sakripisyo. Sa oras na yon, papatayin kita. Tingin mo ba ayos lang? Ayos lang. Pero wala na akong pira-pirasong salamin. Wala na bang natira? Pasensya na. Ako'y isang masamang espiritu. Ngayon, papatayin na kita. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting kumilos ka na bago pa huli ang lahat. Hahaha. Hahaha. Ang masamang espiritu ay kayang pumatay. Ito ang yugto ng dakilang pag-akyat. Lakas ng mga makapangyarihan. Gusto kong mag-double cultivation. Huwag kang makialam. Sa tabi ng tubig.
Bibigyan kita ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, kung muli kang gumawa ng masama, sasalakayin ko ang iyong buhay. Hindi. Taon. Kailangan ng bulaklak na dilaw at ng nanay ko na lumamig. Mukhang hindi pa sapat ang galit ko. Mukhang kulang pa. Wasak ang mundo. Hindi ko akalain na kaya mong maging ganito kalakas sa panahon ng pagsasama. Hahaha. Bilisan mo at patayin mo ako. Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Ako ang may gawa nito. Ako ang sumira sa Tinch. Aalis na ako. Seryoso ka pala. Bilisan mo, tumakbo ka. Hindi ako ang may gawa nito. Hindi ko na makontrol. Sobrang dami. Saan tayo tatakbo? Nakaligtas siya sa akin. Huwag kang nakatayo lang dyan. Ito ang atake ng lihim na labirinto. Sobrang delikado. Anong klaseng labirinto ito? Hindi naman ito nakakamatay. Siya. Ito ay buong puso niyang nilalabanan. Ang sinaunang patibong ng kamatayan. Para iligtas tayo. Hindi pa rin ba siya ang masamang Panginoon? Na parang isang hangal lang talaga. Niloloko ako. Ginagago niyo lang ako. Anong pangit na pagsasakdal? Patayin mo na ako. Nasa antas ka na ng malaking pagsasakatao. Mas mataas ang iyong antas kaysa sa akin. Huwag mo akong patagilid. Dahil tinulungan kita na umangat. Ngayon, patayin mo na ako. Katatapos mo lang akong iligtas. Hindi ako gumagawa ng masama sa mga tumulong sa akin. Ang pagpatay sa akin ay parang pagtulong na rin sa akin. Kung talagang gusto mong mamatay, pumunta tayo sa pangalawang patibong ng kamatayan. Mukhang malamig ang patibong na ito. Pangalawang patibong ng kamatayan. Siguradong mas malakas ito kaysa sa una. May Arctic din kayo. Sa bahay ng pinsan kong babae. Hindi mahalaga. Pumasok na tayo agad. Pakawalan mo ang ate ko. Pwede bang magpakatino ka naman? Huwag kang matakot. Nandito na ako para iligtas ka. Walang ginawa ang demonyo sa akin. Paano mangyayari iyon? Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit hindi ka nagsasalita? Ang banal na dalaga ay simbolo ng dangal ng lahi. Isang simbolo ng karangalan at kabanalan. Ang masamang nilalang na ito ay mahilig kumidnap ng mga banal na dalaga mula sa iba't ibang lahi upang gawing mga alagad ng demonyo. Sa loob ng libu-libong taon, ang kanyang mga karumal-dumal na gawain ay nakakagimbal. Pero, walang pero, isa lang ito. Ang ganitong masamang nilalang, dapat puksain ng lahat. Handa kaming maging tagapaglingkod ng masama. Walang anuman. Wala kang karapatang tawagin akong ganyan. Ikaw ang aking kasintahan. Inutusan mo akong makipagdalawahang pagsasanay sa iba. Isang fayans na maaari mong patayin ng isang espada sa mahalagang sandali. Ikaw. Kung ganito rin lang, mas gugustuhin kong maging tagapagsilbi ng demonyo. May breaking realm pill na makakain. Pumapayag din ako. Pumapayag din ako. Ayaw ko. Kunin mo ang pagsubok na ito sa mga opisyal. Pwede rin. Kung ganito sa mundong iyon, sana ay ganito rin. Lin Yuan, sobrang nananakit ka. Umalis ka sa harapan ko. Sino ang nagsasalita? Parang si Ling Xuancheng. Parang nandyan sa ibaba. Lumapit ka at hilahin ako. Kanina, sino ang tinawag mong kuya? Ikaw. Kuya Demon Lord. Ruli. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Tama. Kailangan pa rin ng pamilya ng dugo. Ipapaalam ko kay Itay. Sawa na ba kayo? Nainis na kayo sa akin. Nagawa mo na, Ginoo ng mga Diyosa. Sa labirint na ito ng pagpatay, ikaw ay isang mortal.
Ano ang magagawa mo? Sa galit, nagalit ka ng kaunti. Dugo ng isang karaniwang tao. Anong nangyayari? Tiyakin mong kayanin mo. Ayokong mamatay kasama ka. Mas mabuting huwag mo akong galitin. Kung hindi lang ayaw kong pumatay ng tao. Matagal na sana akong tumalon mag-isa. Huwag kang padalos-dalos. Ano nang gagawin natin ngayon? Mukhang pwede tayong umakyat doon. Sumama kayo sa amin. CJ, igalaw muna ang kaliwang paa. Igalaw muna ang kanang paa. Ang kaliwa ko, siya ang kanan mo. CJ. Bilis. Ling Xuanchen. Huwag kalimutan na mahuhuli akong patayin. Patayin lang ang isa. Patayin lang ang isa. Patayin lang. Mukhang hindi pwede. Bumalik na ang aking espiritual na lakas. Bumalik na rin ang aking espiritual na lakas. Sige na. Huwag naman. Hindi ba't hindi na ako mamamatay? Walang dapat ipag-alala dito. Kayo lahat. Mabubuhay lamang. Sino ka? Nasaan ka? Ako. Nakasabit ako sa puno. Sa pagkakataong ito, may natira. Ito ang pinuno ng lahi ng iyong si Yubong. May kakaibang pagkilos. Bumabagyo ang damdamin. Kaya ba niya akong patayin? Mga Ginoo, tumingin kayo sa mga tao sa paligid niyo sa huling pagkakataon. Kaaway o kaibigan. Hindi na mahalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Ang espasyong ito. Pagkatapos ng 100 hininga, ito ay babagsak. Lahat sa loob ng espasyo ay magiging pulbos. Tanging sa pamamagitan ng pagkain sa akin, maaaring makatawid sa hadlang at makatakas sa buhay. At anuman ang inyong antas, maaaring direktang makarating sa tunay na Diyos. Maging ang pagdaan sa pagsubok ay hindi na kailangan. Ano na ang ibang pumasok sa espasyo? Hindi nakarating dito. Lahat sila ay naipit sa naunang lihim na labanan. Lin Yuan, hindi ba't gusto mong mamatay? Bakit mo pa kinukuha ang prutas ng kamatayan? Hipokrito, hindi lang ako basta kukuha ng prutas ng kamatayan. Ling Xuanchen, hindi mo na ba pinapansin ang ate mo? Ang daan ng pag-akyat sa Diyos ay talagang kung ang pag-akyat sa Diyos ay para lang mabuhay, mas mabuti pang hindi na lang ito gawin. Ano ang balak mo? Ang aking prutas ng daan ay namatay. Walang sinabi ang mga patakaran na ang prutas ng daan ay para lamang sa isang tao. Ngayon ang laman ng prutas ay kumakalat. Katumbas ito ng bawat tao ay nakakain ng isang piraso. Hindi ba maganda ang marunong magbahagi? Sana ay maging kapaki-pakinabang din ito sa mga nakatali. Matagal na akong natulog. Ginoo ng mga demonyo. Saan ito? Dito ang lugar ng pag-akyat sa mas mataas na mundo. Trono ng emperador ng langit. Wow! Ako. Hindi ako makapaniwala, naging tunay na immortal na ako. Ako rin, naging tunay na immortal na ako. Hahaha. Ako rin. Hindi kaya lahat ng tao nakaabot na sa tunay na Diyos na mundo. Talaga. Dati, isang magandang pagkakataon na mamatay. Ay, para sa pagligtas sa tao, lahat ay nasayang, at naging tunay na Diyos pa. Kung gusto mong mamatay, hindi ito mahirap. Handa akong tulungan ka. Masaya akong bawasan ang mga kalaban ng maaga. Sandali ka lang. Ayon sa nakaraang karanasan, hindi ako mapapatay ng kaparehong antas. Huwag kang magtangkang maghasik ng alitan dito. Walang kakaiba sa pagpatayan ng lahat. Umakyat sa mas mataas na mundo. Palaging ganito. Ngunit ang ginoong demonyo ay hindi kailanman gagawa ng ganito. Mayroon siyang napakaraming pagkakataon na patayin kami. Ngunit sa huli, si ginoong demonyo ang nagligtas sa lahat. Sino ang nakakaalam kung anong balak ang nasa likod nito?
Kanya itong ginagawa ng napakakakaiba. Tiyak na may nakatagong dahilan. Hindi niya hinayaang mamatay ang lahat. Baka sa huli ang paraan niya ay mas mahirap pa kaysa kamatayan. Mga kasama, ang demonyong nasa harap natin ngayon ay iba na kaysa dati. Naniniwala ako sa kanya. Ikaw, isang banal na babae ng lahi ng dugo. Naging tagapagsilbi ng demonyo. Dating kasintahan ng Diyos. Nakipag-isa sa ibang lalaki. Ang sinasabi mo, hindi kami naniniwala. Naniniwala ako. Ako rin ay tagapagsilbi ng demonyo. Ano ngayon? Ako, ang banal na dalaga ng mga demonyo, si King Lee, ay isa ring tagapaglingkod ng mga demonyo. Ako rin. Sixeaksu. Hindi ka makapaniwala na naging tagapaglingkod ka rin ng mga demonyo. Ano bang ginawa niya para pilitin ka? Ako. Voluntaryo ito. Swanchen. Anong ginagawa mo? Iyan ay ipinagbabawal na teknik ng lahing immortal. 8. Huwag mo na masyadong alalahanin. Simula pagkabata, lagi mo akong inaalagaan. Ngayon, para lang makalipad ako papunta sa itaas na mundo. Isakripis mo ang sarili mo. Walang problema, di ba? Ling Swanchen. Bitawan mo siya. Hindi siya iyong kapatid. Huwag kang makialam. Hintayin mong makuha ko siya. Magkakaroon ako ng doble ng kapangyarihan ng tunay na Diyos. Maghintay na lang kayo ng kamatayan. Gusto ko talagang mamatay. Pero ikaw, sobrang mabangis nito. Kahit na kami, hindi ganito kamasama. Samantalahin mo habang siya ay nag-spell. Kunin mo muna ang buhay niya. Dumating siya ng maayos. Magkaisa tayong lahat. Sabay-sabay. Patayin ang traidor na ito. Buhay pa si Ling Swancheng. Ibuhos natin ang lahat ng lakas at umatake muli. CJ. Kumusta ka? Huwag kang matakot. Nandito ang ate. 8. Ako. Pasensya na sa'yo. Bunso. Huwag kang matakot. Hindi ka sinisisi ng ate. Naiintindihan ng ate. Mula pagkabata, pinilit ka ng mga tao na maging pinakamalakas sa iyong angkan. Gusto mong umakyat sa langit. Kahit na isakripisyo ang iyong kapatid na babae. Ayos lang iyon. Hindi ko akalain na sa kahit anong mundo, ang mga damdamin at pagnanasa ay mga kapangyarihang mahirap sukatin. Mga Ginoo, hindi pa patay si Ling Swancheng. Gagawin natin ang lahat para makagawa ng isang huling atake. CJ. CJ. Bukas na ang langit para sa paglipad sa mas mataas na mundo. Gusto mong mamatay, bumalik ka. Ito na ang huli mong pagkakataon. Langit. Pagsampa sa mataas na mundo. Ito ang amoy mula sa mataas na mundo ah. Sarap na sarap. Bakit parang amoy ng damo? At amoy ng bulaklak na magkasama. Medyo pamilyar ang amoy na ito ah. Mangingisda ng mga Diyos. Nais kong pumunta. Pero, isa lang ang pwede kong isama. Batas ito. Alam niyo naman ang patakaran. Banal na immortal. Lahat kami ay tunay na immortal. Hindi ba talaga pwedeng sabay-sabay tayong umakyat sa itaas na mundo? Walang hiya kayong mga langgam. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na sumilip sa itaas na mundo nang wala ang aking pahintulot. Magtakbuhan na kayo. Ang itaas na mundo ay hindi isang paraiso. Ang mahiwagang mangingisdang banal ay tunay na mandaragit ng itaas na mundo. Ano? Ang lahat ng umaakyat ay tinatagos ng mahiwagang sandata ng itaas na mundo, na parang tinutuhog sa isang hanay, at isinisiguro sa loob ng mga haliging yelo. Ang mga ninuno ng aming angkan ay kasama rin dito. Baka naman niloloko lang tayo. Tumakbo na. Tayo ay pagkain ng mga nilalang mula sa itaas. Mukhang totoo nga. Lahat tumakas na. Diyos ng mga demonyo, tara na. Dahil, alam nyo na ang lihim ng mataas na mundo. Sundan nyo ako. Takas. Sobrang dami ngayon. Magdagdag tayo ng merienda sa gabi. Kumain tayo ng mas marami. Ginoo ng mga demonyo,
Sandali lang. Huwag kang magsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Maliban kung ako'y mamatay. Anong nangyayari sa'yo? Sistema. Binabalaan kita. Kahit sino ka pa. Huwag kang magbiro. Akala mo ba ikaw ay isang boss? Sabihin ko sa'yo, Jiang Linyuan, dati kang isang napakabait na tao. Sa susunod na buhay, maaari kang maging Diyos. Ngunit para makakuha ng pera, nagkaroon ka ng masamang kaisipan. Pinarusahan ka sa pamamagitan ng paglipat sa pagiging demonyo. Naranasan ng paglaya. Wala akong ginawang masama. Nagmamalabis ka pa ba? At Tongzi. Hindi ko pa nga nagagawa yun . Pwede mo akong pauwiin. Nasa ospital pa ang nanay ko . Makakauwi ba ako? Nasa iyo na yan. Paano ako makakabalik? Mamatay ka. At Tongzi. Huwag kang magpusta. Paano ako makakabalik? Naiinis na ako. Sinabi ko na sa'yo. Mamatay ka. Paalaala ng pagkakaibigan. Huwag magpakamatay. Ginoo ng mga demonyo. Anong nangyari sa inyo? Anong ibig sabihin? Mamatay ka. Kaya ba? Kailangan lang mamatay sa mundong ito. Makakabalik na tayo. Ginoong Demon Lord. Saan ito? Ayaw mo bang magsanib ng lakas kasama ko, Ginoo? Isa akong lahi ng dugo. Sa lahat ng lahi, ako ang pinakamabilis magpalakas sa'yo. Isa akong masamang nilalang. Sagot ng tapat. Sabihin mo sa akin kung nasaan ito. Ito ang iyong lugar ng pagsasanay. Bundok ng Demon Lord. Oh. Bago lang ako dito. Maaari ba kitang tanungin? Nasa mundong ito. Kung gusto mong mamatay, ano ang maipapayo mo? Sinasabi ko na gusto kong mamatay. Nagbibiro ka, Ginoo. Ang iyong pangalan bilang Demon Lord ay kilalang kilala sa lupain na ito. Walang hindi nakakaalam. At ikaw pa ang pinakamalakas sa laban. Sino ang makakapagpapatay sa'yo? Ganito ba talaga kahirap? Ang masasamang espiritu ay nasa gilid ng bangin. Mabilis na tanggapin ang kamatayan. Grabe. Nagawa niyang tiisin. Ang isang atake ng kilat ng siyam na kalangitan. Hindi kaya siya. Nakaabot na sa Gold Core Stage. Linyuan. Ikaw ay kilalang masama. Karapat dapat kang mamatay. Hindi ka pa sumusuko sa laban. Mamatay ka na agad. Mamatay. Magandang araw. Maari po bang itanong? Kung pwedeng niyo akong tulungan na mamatay. Kung tungkol sa pagkamatay. Pwede bang? Pwede bang? Pwede bang? Huwag yung sobrang masakit. Kalilimutan ko na lang. Walang anuman. Kumilos ka na. Kailangan kong bumalik. Medyo nagmamadali ako. Talagang malakas ang Wandu Shaiguzen. Hindi ka ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Hindi ka ba mayabang? Nahagip ng Wandu Shaiguzen. Bumangon ka na. Ahahaha. Anong klaseng bagay ito? Bakit bigla ka pang natulog? Anong oras na para matulog? Hindi ko alam kung gaano nakatagal sa kabilang mundo. Mahal na demonyo. Para makabalik, kailangan talagang mamatay. Mahal na Ginoo, patawarin mo ako. Hindi ko naman balak na patayin ka. Nagpapakamatay. Ang pagpapakamatay ay ang susunod kong all-in na linya ng negosyo. Kailangan makumpleto ang ilye. Ano bang sinasabi mo, mahal na Ginoo? Hindi ko maintindihan . Ikaw, mahal na Ginoo, naway magtagal ang iyong swerte. Sana'y magtagal ang iyong buhay. Peste, kung ganyan ang sinasabi mo sa akin. Wala akong pakialam sa iyo . Patawad. Hindi lang basta masama ang demonyo na to, kahit medyo baliw pa.
Gusto ko na sanang tumakas. Huwag mong sabihin sa akin ang mga pabulong na salawikain. Kung ang buhay ko ay katumbas ng langit, di na ako makakabalik. Tumayo ka na. Hindi matapang si Ruwei. Tumayo ka. CJ. Ikaw yung santo ng dugo, si In Ruwei, di ba? Anong balak ng demonyong ito? Gusto ba niyang? Ayos ka lang ba? Demonyo. Ikaw ang tunay na demonyo. Bakit ka nag-aalala sa buhay at kamatayan ng biktima? Natatakot ka bang mamatay ako? Ayaw mo bang mag-enjoy? Anong ibig mong sabihin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako, talagang gusto kong tulungan mo akong mamatay. Kung hindi, bibigyan kita ng kaunting tulong sa iyong pagsasanay. Ang kapangyarihan ng Ginoong Demon ay hindi matutumbasan. Kung may nagawa akong pagkakamali kanina, patawarin mo ako. Ako si Ruwei. Nais kong maglingkod sa Ginoong Demon habang buhay. Ayos, ayos, ayos. Sige, ipagpatuloy mo ang pagtulong sa akin na mamatay. Mas mabilis, mas direkta, mas mabuti. Tungkol sa bagay na ito, baka dapat munang kalkulahin. Pwede bang magpahinga ako sandali? Hindi ito pwedeng maghintay. Naka-countdown ako dito, bumubulusok ang mga salita. Ang problema, hindi ko na kaya. Bakit hindi mo ako gawing imbakan ng apoy? Magsanib tayo, ayos lang sa akin. Anong oras na? Paano ba ako mamamatay? Tama nga, magsanib. Kung talagang gusto mong mamatay, mayroong talagang tiyak na paraan para mamatay. Bilis, sabihin mo. Sa lahi naming mga vampira, may isang lihim na teknik. Basta't gamitin ko ang kapangyarihan, at makipagdugtong ako sa'yo. Mauubos ang lahat ng lakas mo dahil sa akin. Hanggang sa tuluyan kang manghina, at magmistulang tuyong kalansay. Mamatay ang katawan, mawala ang daan. Maganda ito. Dito tayo. Bilisan mo. Hubad ka, hubad ka. Magsimula na tayo. Sobrang nagmamadali ka. Siyempre, nagmamadali ako. Gamitin ang teknik na ito. Kailangan sa aking banal na altar ng dugo. Banal na altar ng dugo. Mahal na Ginoo. Narito ang aking banal na altar ng dugo. Ate, nagagamit siya ng teknik na pagsipsip ng kaluluwa mula sa mga buto. Hindi ko na kaya. Ginoo. Kailangan gamitin ang teknikang pang-enerhiya. Walang silbi ang pilitin. Bilis, dali. Nag-aalala na ako. Sandali lang. Sandali lang. Tatay, ang demonyong ito, walang puso at baliw. Pumunta sa altar ng aming lahi. At ininsulto ang banal na babae ng aming lahi. Kailangan kong iligtas ang ate ko. Manatili ka lang dyan. Hindi mo siya kayang talunin. Pero hindi ko rin kayang panoorin na ginagahasa ang ate ko. At sa huli ay mapatay ng demonyong iyon. Hindi tama. Tingnan mo. Tatay, si ate ay gumagamit ng teknik na sumisipsip ng kaluluwa at nagpapalanta ng buto. Tama. Ang masamang nilalang na ito ay hindi man lang lumaban. Talagang anak ko si Intayaning. Ang banal na babae ng lahi ng dugo namin. Ate, nagtagumpay na ako. Sa wakas, mamamatay na ang demonyo. Ganito. Hindi na kailangang maging tagapaglingkod ni Ruwei ng demonyo. Maari na siyang mapangasawa ng maayos sa lahi ng mga Diyos. Matatanggap pa niya ang basbas ng dakilang Diyos. Ang kasaganaan ng ating lahi ay malapit ng makamtan. Anong basbas? Anong kasaganaan? Hindi ba't ang Diyos na si Ling Xuancheng ang pumipilit sa kapatid ko? Napilitin tayong mga dugo na maging furnace para sa masamang espiritu. Ang dahilan ay para tulungan ang kanyang Diyos na alisin ang mga kakumpetensya. Ngunit hindi ako makakapagsalita ng basta-basta. Malapit na ba? Nararamdaman kong nauubos ang aking katawan.
Epektibo ang kanal na ito. Mukhang may naging problema. Problema? Huwag naman. Kaya ba itong solusyonan? O kaya? Sabihin mo ang pangangailangan mo. Ipunin namin ang mga solusyon. Ang problema ko ay, ang iyong espiritual na lakas ay labis na malakas. Kamusta na ang iyong pagsasanay? Ayos lang ba? Anong pakialam mo? Hindi ako nakikialam. Nagmamalasakit ako. Swanchen, kayo ba dalawa ay? Anong iniisip mo? Pero, ang lakas ng demonyong ito ay lampas sa'yo. Paano mo nalaman? Wala siyang sugat. Oh, ikaw pala ang nasa gabing iyon. Ikaw at ang demonyong ito. Kayo ang mahilig sa kakaibang laro. Pero mas magaling ka pa rin, Ginoong Immortal. Ang kapatid kong si Ruwei ay fiance mo. Kung ganoon, hindi na ako magpapakabait. Mababa at masamang tao. Yin Ruwei, lumayo ka sa akin. Ayaw kong magalit sa'yo. Nadumihan mo ang bibig ko. Huwag kang humarang. Ginoon ng mga demonyo. Talagang papatayin ka ng taong ito. Sinasabi niya na ikaw ay isang demonyo. Patuloy na ipinapakalat ang iyong masamang pangalan para ipapatay ka ng lahat. Sa totoo lang, natatakot siya na baka agawin mo ang kanyang pagkakataon na mag-akyat. Anong pagkakataon na mag-akyat? Bawat 100 taon. Sa tiyan di tayo mag-akyat. Magbubukas ito ng isang pagkakataon. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang mga makapangyarihan mula sa iba't ibang lahi ay nagsanay araw at gabi. Ang dahilan ay para sa habambuhay na laban ng pag-akyat sa mas mataas na mundo. Ang malalakas ay aangat. Ang mahihina ay mamamatay. Ito ang batas ng mundo ng kultibasyon. Kaya, natakot ka bang agawan kita ng pag-akyat? Lahi ng mga immortal, demonyo at dugo. Lahi ng mga yaw at mga nilalang ng kadiliman. Lahat ng kultibador. Ikaw lang ang kayang humigit sa akin. Ikaw. Siyang tinik sa aking mata.